Isang buyer ng cellphone ang nagreklamong nabiktima raw ng isang scam sa isang kilalang online shop. Matapos daw kasi niyang magbayad ng kanyang cellphone na binili na hindi na ito na-deliver sa kanya. At ang masakla pa, ang nagpakilalang seller nangihingi para ulit ng pera para maipadala ang kanyang cellphone. Ako, ayon po kay Nino Malolo o Nino Molo, taga Tondog, Tangalan, Aklan, auno daw ng Setyembre nang bumili siya ng halagang 5,000 pisong Android phone sa Gadget.hub na isang seller ng mga gadget sa Lazada. Dahil mura at maganda ang klase ng cellphone na kanyang napili, agad daw niyang pinroseso ang kanyang order. Dahil wala raw cash on delivery na nakalagay, naisip niya na magbayad na lamang sa pamamagitan ng GCash. Nang matapos na raw siya sa kanyang pag-purchase, agad daw siyang nag-message sa Gadget.hub. Isang nagpakilalang Christine ang agad niyang nakausap. Ayon daw dito kay Christine, kailangan lang daw ni Nino na magbayad sa GCash number na kanyang ipadadala. Kapag nakapagbayad na raw si Nino, ay agad din daw itong ipadadala ang kanyang order na cellphone. Subalit, nang makabayad na raw si Nino sa seller, ay ang kanyang cellphone ay hindi na raw naipadala. Bagkos ay hinihingan pa raw siya ng seller na halagang 3,000 piso at 500 piso para daw sa customs fee. Ano ba naman yan? Nagreklamo na rin daw siya sa pamunuan ng Lazada, pero wala rin daw naging aksyon ang kumpanya sa kanyang problema. Di dagdagan natin ang impormasyon. Nasa linya natin muli dito si Nino Molo. Magandang hapon sa iyo, Nino. Magandang hapon din po, sir. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ikaw ay napaniwala na magbayad ka na lang at talagang hindi nakarating sa iyo yung binili mong cellphone? Kaya ko po, nagbayad agad na po sa po kasi ito. Nagpasadaw po yung from kasi nila ito. Nino, medyo choppy ng konti ha. Ulitin natin. Hanggang ngayon talagang hindi na napadala sa iyo yung cellphone mo yon. Bakit sabi mo hinihingan ka pa ng dagdag na pera para saan yun? Nino? Po yung custom ko, may bayaran talagang gano'n. Pero sakit talaga ng custom. Palagay ko ninyo, kailangan mo talaga ng bagong cellphone. Medyo choppy yung dating mo dyan, ha? Try natin muli. Nino, Okay po, okay. saan ka na nakapag-file ng reklamo? Ano bang huling sinabi ng Lazada do sa reklamo mo? Ano po, sir? May kontak ka pa ba doon sa seller? Doon sa nagngangalang Christine, may kontak ka pa ba? Sumasagot pa ba pag tinatawagan mo? Sumasagot naman po siya sa mga reply. Bali, nag-reply po siya sa akin na dumating na daw yung item, pero hinihingian niya ako ng additional 2,000 na lang daw po. Medyo nakakaduda naman yun. Hindi na nga napadala. Tapos para saan naman daw yung dagdag na 2,000 pesos? Para din daw sa custom din po daw. Para sa? Sa custom, sa clearance and sanitation po daw ng custom. Customs? Cellphone lang ito. Bakit? Sige, diyan ka lang ninyo at gagawa tayo ng paraan para maiparating yung reklamo mo. Para magbigay ng tips sa atin kung paano naman makakaiwas sa mga modus sa pagbili online. Makakausap natin sa linya ng telepono si Police Major Joseph Arvin Villaran. Siya po ang tagapagsalita ng Anti-Cybercrime Group ng PNP sa Camp Crame. Major Villaran, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po sa inyo at sa mga tagapakinig po natin ngayon. Major, nauuso po itong mga scam na ito sa bilihan ng cellphone. Ano ang dapat tandaan at paano po malalaman isang seller kung legit o hindi ang kaniyang binibili o ang kaniyang katransaksyon? Una po sa lahat, pwede po nating i-counter check po muna. Tingnan po natin yung mga reviews. Di ba po, usually nagko-comment po yung mga tao, yung unang nakatransact na po nung seller, kung legit po ba sila. So doon pa lang po, pag-search natin kay Facebook, lalabas na po yung mga
reviews kung tawagin nila na ano ba, maganda po ba yung serbisyo ng tao or hindi. Then second po is i-advise ko po na ano po talaga cash on delivery para makita niyo po muna yung items pag i-deliver sa inyo. Oo, malungkot nga nito pinababayaran para yung customs. I don't know kung totoo talaga yon. Sa kasong ito, itong complainant nating si Nino, mayroon bang pwedeng kaso na isasampa niya? Anong klaseng kaso ang pwede niyang isampa rito? Sir, ano po yan? Online estafa in relation po sa Section 6 ng RA 1175 o yung pong Cybercrime Prevention Act of 2012. Okay. Pwede ho bang magpadala ng formal na reklamo itong si Nino sa pamagitan po ng email para matrace ho natin kung sino itong kanyang kausap na pinadala ng pera? Yes po, dahil nga po doon sa dahil po ba doon sa tinatawag nating new normal na nag-launch po si PNP-ACG o si Anti-Cybercrime Group po ng e-complaint or yung electronic complaint po natin. So, punta lang po sa website ng PNP-ACG, masisearch nyo naman po kay Google. Then meron po dong portion pinaka-left side po nung browser is makikita nyo po yung e-complaint. So, pwede po siyang mag-complain doon. Pero, pwede po siya mag-complain, ibigay niya lang po lahat yung details and yung mga investigator po on duty is magkakaroon po ng action doon sa isinad na complaint niya. Pwede kaya Major matrace ito pong nakapambiktima sa kanya kung totoong na-scam siya at itong Lazada naman na pinagpadalahan. Maaari bang madamay dito itong kumpanyang ito na parang sila po ay kasama sa pwedeng managot? Sir, we will be looking muna doon sa complaint ng tao po bago po ako mag-comment sa yan. Pero basically po, doon sa mga is yung mga modus po is yung mismong platform is maganda po yung kanilang kumbaga system. May system po sila tungkol sa mga ganyang fraud. But ang nangyayari po is lumalabas sila sa platform na nakikipag-usap. Halimbawa po, mayroon po kasi sariling chat, may sarili po kasing chat box yung mga ganyang application. Yes. Ang gagawin po ni seller is sasabihin niya, hindi, lipat po tayo ng usapan sa Facebook. Ito po yung Facebook po. So lilipat po, then doon na po sila magta-transact. So hindi sila mismo nag-transact doon sa loob ng platform. Pero yung talagang kausap niya po, Major, through IP address, kaya bang i-locate yun? Kaya bang matrace yun? Titingnan po namin kung kakayaning matrace po yung IP address. Sige po. Hindi po ako makapangako, pero gusto po namin muna makita yung complaint, mabasa yung isesend niya po then saka po kami magre-request sa mga telephone companies or kung saan po pwedeng makuha yung IP address. Sige, sir. Sige, Major, i-forward na po sa inyo ni Nino yung kanyang complaint. Salamat po ng marami. Maraming salamat. Thank you, Major Villaran, PNP Cybercrime o Anti-Cybercrime sa Camp Crame. Tinawagan ho namin si Undersecretary Ruth Castello ng Department of Trade and Industry o DTI. Meron po siyang meeting ngayon pero sinabi yung tutulungan niya po, nakapag-file ng case sa DTI itong ating complainant na si Nino. Marami pong salamat sa mga tumugon sa ating panawagang yan. Nakipagnayan po kami sa pamunuan din ng Lazada para sa isyong yan pero hanggang ngayon, hindi pa kami nakakatanggap po ng anumang feedback galing sa kanilang pamunuan. Bukas po ang ating tanggapan para sa inyong mga pahayag. Para naman po sa mga nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari kayong magpadala ng mensahe sa ptvcentroservicio@gmail.com. Maaari din kayong mag-message sa ating official Facebook page na PTV Centro Servicio. Huwag niyo kalimutan i-follow din at i-share itong ating Facebook na ito. Dito sa Sentro, lagi po, una ang serbisyo.